Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dialogo sa pagtuo, tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalain-laing relihiyon aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maayong buntag ka na itong tanan. Welcome sa atong tulamanon, inyong tulamanon. Tagyapo ning inyong ubos sa sulugoon sa Ginoo Brad Eugene Gapo, makiguban na usab kanyo ro nga buntaga oras 38 minutos man makalabay alas 7 sa kabuntagon ug maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Taman gyud sa nabot ani nga atong live edition, maayong buntag ninyo. Unya salamat kaayo sa atong mga viewers rong buntaga. Niya may nangutana na to o ato tong pasudlon si Kuan, si tawag aning ni ang katong na ay makigdialogo na to ba nga pagkahangin-hangin bugay ni. Sige lang ato ni pasahag link sa kadali. So mao ni ang tawag aning ni ang hisgutana na to ron mga suking tigpaminaw. Kay tawag aning ni ang about this kaluwasan kining uban nga miingon nga nangaluwas na kuno sila. So tagaan na to ni Husay ding ato nga gitawag og kuan apan sa dili pa maing buntag ni Brother Lucas Liki. O sabay kuan nimo mo jud na imong apelyido bro, Liki. O sa may pag-pronounce na Liki or Liki. Okay, so diya sa tong YouTube channel maayong buntag ninyo. Ato sa subayo ning ato ang kuan be pikas nito diri sa effect na to diri sa tong kuan. Mutan-aw sa tani kay naay mga gitawag na to street live kuwak. Ay sa kadali lang upload sound effect. Wait, breakfast pa daw siya. Sige, pa ni na-ready ni. Sige na lang no. O niya, mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw, taman sa nabot ani nga atong live edition, mayong buntag ninyo. Murag buntag bro sa inyong tanan. May murag buntag naman noon. Mauni ang kaluwasan basa kag Biblia Juan 17:3 Roma 10:13 unsa may naa diha atong sulayag basa be Roma 10:13 ta unsa may kuana na
Cancer ni mo ng rheumat dystrophy. Atong basahon niya. Sumala sa kasulatan ang tanan nga nagsangpit sa ngalan si Ginoo maluwas. Pero dili man na ingon nga taman ratag sampit si Ginoo. Kung mao man galing ning trabaho nga sampit ta Ginoo din maluwas na ta din outcomes nga wa man maluwas tong naasan Mateo 7:21 to 23. How comes nga wa man na maluwas nga grabe itong ginailang pagtuo na. Kaya ang ilang pagtuo na isa tawag ani ang nagpalayas pag demonyo kuan pagngan sa Ginoo. So, saba magay motor diri sa kilid. Wala tay problema ana ang tanan nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas pero inubanan nas pagtuo. Kaning buhat kana kuan man na inubanan nas buhat. Dili ingon nga taman ra tagsampit sa Ginoo okay na. Nanay buhat gandang umaga kay Samuel Hinayon kaya kay mayong buntag bro. Si Natoy Mateo Salira mao bitaning niya nga gabi dunay debate sila ko pamunto na ko matan-aw to nga tawag aning niang kaning may buntag ni Brother Carlo Badinas ilang debate gapon kay i-deny man ginang butlay nga ang mga mayong buhat di gyud makaluwas. Kisa may nag-ingon ni modong butlay nga mga mayong buhat di makaluwas. Kinsa may nag-ingon nimo nga mga yung buhat di makaluwas imo ra sana ay porbida. Kanis butlay ba grabe ka. Kating makakuna kayo. Sa klaro na jud kayo na mamasa, mingon ra gyapon wa. Mura ni kuha ka wa katuko ba? Mura kuha ka gikan katuko ba wa katuko. Kay bisaga tukob mo mingon ra gyapon wa. Porbida na lang ninyo. Ilang bro kay iribat na ko ng debatuha o niyang gabi siguro. Kaya ra sa karon kay dunay musod na to diri ron nga pwede ra man ka makasulod dong Carlo Brad Carlo. Basi ganahan ka mag-zoom in ta dire. O niya isgot-isgotan na to gamay itong inyong debate ba. Na kay Zoom wala istorya lang kay nagamit magugog Zoom karon. What's slow? Ana des what's slow diri namahaw pa kuno ni. Nana ko Brad. Hello, maayong buntag nimo brother. Good morning bro. Sige. Dali lang okay. Unsa man itong ikalagad rong buntaga brother? Tama sa atong gistoryahan, sugod kas kaluwasan nga doktrina. Lisod asa man ka nang akong klarohon nandaan unsa nga kaluwasan is langit? Asa day kaluwasan day ang gospel kay kaluwasan magina tapil man tanan. Di kay naman ko dagang naluwas kas grasya, naluwas ka dire sa unsa maning kaluwasan na gud atong debatihan atong dialoguhan ani kanang kaluwasan nga ma-insert tag langit. Ang kaluwasan nga ginasulti sa Biblia, insure day naglangit. So, para sa imo day unsa day ang kaluwasan badgapo? Sige, go. Unsa may imong pamagyan ni ron? Mangutana na lang ko nimo dayon una kay at least sige ikaw magid ang naa sa live, imo magid tong last time magod, ingon ko nagsapaw-sapaw ko, dili ko mosapaw ron kay kato magod nga time. Dili gid maayo pud ang signal. So late pud imong dating sa kuha mo istorya ka mag-abot dayta gitan-aw na kong video ba nagsabay dayta. So karon kay klaro. Abay daw bro. Lanog ra ba kung tingog da bro? Klaro. Ako, can you hear me clearly dia, bro? Sige bro. Okay, go ahead. So ikaw magit tag-iya aning live nimo nga programa karon. Mangutan ako para sa imuha unsa day ang kaluwasan? Unsa ang pamaagi sa Ginoo sa kaluwasan katong kaluwasan gitanyag ni Jesus Christ ba? Ang pamaagi sa kaluwasan? Ang tao maluwas? Kana bro. Kung magisgot ta og kaluwasan kung ari kas Katoliko bro, natay gitawag og pito ka ang kaluwasan bro. Nga makabuot na to. Laro na ko bro. So Katoliko na nga no. Matud ka kay gikan sa matud pas Katoliko nga doktrina. So Katoliko na nga doktrina. Ay lisod po mo kuha mig doktrina dili Katoliko. Sige, klaro ko gani. So sige. Yan ha.
Doon na tayo duha ka kalawasan sa duha ka kalawasan. Kining pito ka ang kalawasan bro nga madawat nato. Una, atong tuohan si Kristo. Maluwas ka. Nasa San Juan 5:24. Number 1 gina ha. Onya, tuohan mo, mag-inunsol ka, maluwas ka anak. Apil nga sa buhat 3:19. Onya, pagtuon sa sugo, maluwas na pong ka. Kanang mga sugo sud simbahan ba? Nila itong sugo nga naa dito sa gawas sa simbahan. Na San Mateo 19:17. Onya, kanang salig sa iyang grasya, maluwas yapon ka na. 2 Pedro 1, versikulo 1 padong 4. Onya, kanang pagpasakop sa iyang simbahan, importante yapon na mo. Nasa suwat ni San Pablo sa Episo 5:23, unya kaning manudlo kas uman, wali kas uman, maluwas ka na. Unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 13-16 nga paglahutay sa katapusan maluwas gyapon ka. San Mateo 24:13. Mo na bro kung arita dagan sa pagtulon ang Katoliko unya. Besides ana bro, aning pito napagyapon na mga lain nga kuan bro kining pamaagi nga madawat gyapon na to ang kaluwasan kay kanang mayong butang pagtuo ni Kristo tuohan to si Kristo maluwas na diha pag ginulsol ug maluwas ka naa naka apil diha ang gitawag natong sakramentos bunyag, sakramentos kumpirma, unya sakramentos kumpisal, unya katong mga gaipon-ipon nga wa joy kasal. Pwede sad mo abil anang gitawag na tog sakramentos kasal. Mo na ipaagi ana bro. So kanang ingon nimong pito ka ang mo nang pito ka pamaagi aron makadawat kag kaluwasan. So gitudlo ba na sa Biblia bro? Kaya ang tudlo sa Biblia bro. Bro, ani bro. Gitudlo ba kung mas Biblia? Siya ba nga mo na itong buhaton. Ito ningingon ko nga, na mga bersikulo akong gipangbasa, di ba? Gipang mention ako ng bersikulo nga, asa din na makita ng mutuos Kristo, mupasakop sa yung simbahan. Na, di ba na ato'y giingon ako nga, mga Episo 5:20, di sana na ba? Di ani mangutana gani ko, sa katong pito ka ang pito to ka pamaagi or pito to ka dalan padulong sa langit. Dili, pito ka dalan. Kailangan kumplituhon to nimo tanan. Kung di nimo mahimo ang pito ka ang bro, di ka maluwas. Kung di nimo mahimo ang pito ka ang di ba ka maluwas? Di guidelines man siya bro, kanang moingon gitag pito ka ang bro. Mo mga angalang posible buhaton sa tao. So maski usa lang dito pwede na. Kung Kristo, inahan man yun, kung nagbuhat. Nung moingon ka nga, kanang natuman man yun. For example, gawali ka spolong Ginoo. O sige, nagtuman ako naman na isa gawali naman ko. Naman sa Biblia sa unang Timoteo 4:13-16 nga panudlo ko sa uban, maluwas na ko ani. Nudlo naman ko sa uban bad. Nanudlo lagi kag uban pero ang problema wa ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Naa man ka ng simbahan nga gitukod ng tao. So, dili gud imong gitawag ko buwan wa bisa na sa Ginoo. So ang simbahan makaluwas gid siya. So ang premise nimo karon pag once naa ka sa simbahan, ang simbahan makaluwas. Makaluwas ang simbahan. Makaluwas ang simbahan. Lahi nung kung klaro lahi nung manluwas, lahi po ning makaluwas. Ano? Unsay lahi nung manluwas, lahi po ning makaluwas. Bro Eugene. Ang manluwas. Bro Eugene. Ang manlulo. Alin na lang. Aron klaro bitaw ng storya bitaw no. Sa Efeso 5:23, si Kristo ang manluluwas ng iglesia. Kung wala ka nasakop sa moong iglesia, dili ka kay wa man ka nasakop sa moong iglesia. Kay si Kristo man ang manluluwas. Murag wala nasubay ang imong logic, bro. Di na di pasabot. Asa bro, unya na bro. Bro. Mas maayo nga atong ipabasa ang bersikulo bro, okay ra? Basa bro. Ingon man gud ingon ani man gud ni siya brother isini luwang na luwas na. Ang sayo mo yung gud na ha kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia.
og si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Karon, si Kristo ang manluluwas sa iglesia. Kung wala ka nasakop sa iglesia, di ka niya maluwas. Murag ano gina bro? Murag Asa man? ang atong premise ganiha manggod ang giistoryahan ani. Di ba, isa bro, o yung kaning bersikulo ha bro? Bro. Pastor ako gi-analyze nato at gamit og saktong Bible analysis ang maong bersikulo. Diri ang taga Episo 5:23 gisulti diri ang pasumbingay kung unsa si Kristo. Ingon diri kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, may comparison ba? So, asawa diri siya sama usab nga si Kristo mao ang ulo sa mga tumuluo. Balik sa bro. Oh, si Kristo usab ang ulo sa iglesia. Balik sa dito kay Mo bitaw ni. Episo 5:23. Una ba taga Episo ba? Ayo baliha kay dito ta mo ti una nimong gigamit. Mo bitaw ni Episo 5:23. Mo ni siya bro. Kato nga version ganiha ba? Mao nga version. Okay. Kato nga version ganiha ba? Ibalik to. Ayaw ibalin-balin para di ta mawala ba. Kanang sakdya lang ba? Para makita nila. Kay ang bana mawang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo may ulo sa simbahan og si Kristo mismo, kaya si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan. Nga mao ang iyang lawas. Ang pangutana mao ni. Kaya ang inyong premise, kung wala ka sa simbahan, di ka maluwas. Naman, pag ang simbahan makaluwas. Ingon man gud diri kung musulo. Ang simbahan makaluwas. So Makaluwas jud. Bro, ingana makaluwas jud simbahan bro. Kay ngano man. Karon ako kay nalibog ka sa imong terminology ba? Wa ko nalibog bro. Nalibog din no. Bro, paminaw, pag ang simbahan makaluwas, manluluwas siya dili. Manluluwas ng simbahan. Wa nakakasabot sa imong bersikulo gigamit. Kay bro, mao dire bro, paminaw ra kada. Lang bro. Paminaw ka man sa dahon si Brajando bro. Ay nakabatin bro. Ayan ay sabatin. Paminaw sa. Di ta magkagubot tare bro. Ay sabatin ha ingon ani mo gud siya bro. Ingon dire si Kristo ang manluluwas sa iglesia nga moyang lawas. So aron ka maluwas ni Kristo, dapat kang musulod sa iyang iglesia. Asa diha nga bersikulo bro? Daro si Kristo mismo ang manluluwas. Sulod ka sa simbahan maluwas ka. Asa diha? Si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia. Ano ang manluluwas? Unsaon man niya, bro, ay sa nagubatin, unsaon man niya pagluwas nimo kung wala ka sa iglesia nga iyang luwason? Mano. Usa po na. Bro, tubagas na tubagas na kuputan na ba? Unsaon man pagluwas ni Kristo nimo kung wala ka sa iglesia nga iyang luwason? Pangutana ko bro, Luke 19:10. Di ba ay sabat di na mao pangutana. Tubagas sa pangutana. Unsa man Brajando, patubagong ko dili. Tubagas sa unsaon pagluwas ni Kristo sa imuha kung wala ka sa iglesia nga iyang luwason? Sabot ko sa imong pangutana, tubagon ako. Sige. Okay. Luke 19:10 ingon siya, I come to seek and to save that which was lost. Ang mga nagakawala ang iyahang luwason, pangitaon og luwason. Ang imong premise karon nga ang luwason ni Kristo ang naa na sa simbahan. O asa man na ang bersikulo mabasa bro nga pag naa ka sa simbahan ikaw ang luwason. Narang bersikulo. Pag once nga luwas na ka, himuon kanyang parte sa lawas nga maong simbahan. Wala ni kasabot. Unsay klase ng imuha tanaw ang bersikulo god? Bro, yung nani bro, arong ka makasabot tayo ng nani na siya. Nga pag asa mabasa Brajando, bersikulo pa lang ba? Bro, yung nani ha. Balo mo analyze og bersikulo ba? Sige. Patingog ako be. Yung nani na siya Sakto imong giingon nga si Kristo iyang pangitaon ang mga nawala. Asa na sila simbahan? Isa. Patiwasas ako. Patiwasas bro kay padita magkasap. Kadre mo yagaw. Tinuod mong giingon nga pangitaon ni Kristo mga nawala. Sa ato pa naa siya mga karnero nga wala sa iyang iglesia kay nangawala man. Unsa iyahang buhaton adto? Atong basahon sa Juan 10:16. Ingon sa 1:16, ingon siya,
Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining torila. Anong nang anong wala man nahisakop? Kay paminaw sa Ayaw lagi. sa laging batin bro. Di ba gasabot at ang sa paway. Esa. Ingon si Kristo, ingon siya ang muluwas sa mga nangawala. Ingon si Kristo, naa siya mga karnero nga wala mahisakop sa iyang torel. Anong wala man nasakop sa iyang torel? Tungod kinangawala. So sa iyang buhaton, kinahanglan dadon ko usab sila nganhi. So katong nangawala bro, wala ka naminaw. Lingog naman imong naong bro, layo naman kay mong naong katubang. Minawgi ko nimo. Lagi. Wa man ka naglantaw, kung nato man imong layo naong sa layo agad. Anang Bro, papel bro. Ah. Kay, ayo isipa bro kay nagtungod kay nagtagilid wa naminaw. Ana bro kay itong pagkakaroon ng imong istorya. Sige, dakpa ko istorya ha. Dakpa. Ayaw pangutana sa wala na ko gipahayag ha. Dakpa ko istorya. Sige, dakpa ko istorya ha. Ayaw pangutana sa wala na ko gipahayag. Ya? Tinuod mong giingon nga katong nangawala mo'y pangitaon ni Kristo. Sakto to. Ika na to sila sa simbahan no. Ha? Bro, Ika na to atong timan wala. kaning barugana na niya bro. Luwas na kuno siya bro. Sige. Sige. So, atong giingon niya nga pangitaon ni Kristo tong nangawala, insakto man to. So, katong mga nangawala nga mga membro, wala nahisakop sa iyahang torel. Sa iglesia, wala nahisakop. So, unsa yung buhaton niya? 1 Jes 16. Ako adunay mga karnero nga wala mahisakop ni ining torila. So wala nasakop kay nangawala man sila. Kinahanglang dadon ko usab sila nganhi. Sa ato pa, iyang pangitaon tog iyang pasudlon. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi. Asa man nganhi? Sa iyang toril, sa iglesia. O mamati sila sa akong tingog. Kinahanglan kang musulod sa iyang iglesia. Nga naman, kung di ka musulod sa iyang iglesia, ingon man siya sa Efesos 5:23, iyang luwason ang naa sa iyang iglesia. Ingon siya dire. Kay si Kristo mao ang manluluwas sa iglesia nga moyang lawas. Mao bitaw nang ang nangawala iyang pangitaon, katong mga wala nasakop sa iyang iglesia, iyang pangitaon aron iyahang pasudlon. Og makasulod na ka siyang iglesia, mo nagiingon niya, si Kristo ang muluwas nimo kay nisulod ka sa iyang iglesia. Karon ang pangutana ko ganina nga wa nimo tubaga, unsaon man pagluwas ni Kristo sa imuha kung di ka musulod sa iglesia nga iyang luwason. So wala ang sistema di ay ani based sa imong istorya diyan do nga luwason ka sa Ginoo kung naa na ka sa iglesia. Moy giingon di sa Efeso 5:23, gawas na lang kung supako nimo ni. Ako na po istorya. Paminawan ko nimo. Ayaw sapaw ha. Sige go. Okay, go ahead na bro. Okay. Unang-una, taas ka imong istorya, pero puro lang istorya. Balik ka sa Bible analysis ha. Objection. Brother Eugene, objection. Oy. Kada istorya nako bersikulo. Una ingon siya, gipangitan ni Kristo na wala iyang bersikulo to gihatag. Kayahon ko nimo mo batin ka dili. Ay sa kadyo lang. Object pa man na bro. Object pa man. Nag-object ko bro. Ingon ka Ato sa paminawan bro. Ang objection bro. Ingon lang gud ka, puro ra ko istorya. Kaganina ni hatag og bersikulo, pangitaon niya nawala, di ba? Ako tong giuyunan, usa to ka bersikulo. Ikaduhang bersikulo. Yunan bro. Ay sa Ayan sa lagi bro. Human sa Di ta mag-ubot ari ba? Unang bersikulo ikaw gahatag, pangitaon ni Kristo mga nangawala. Ikaduhang bersikulo katong 1 Jes 16. Ikatulong bersikulo Efesos 5:23. Sa ko istorya ganina ni hatag og tulo ka bersikulo. Ayaw ing na nga puro na ko istorya kay na bersikulo kung gihatag tulo ka buok. No gani ato ganing i-analyze. Ako na istorya. Taas kayo mong istorya, ang bersikulo nga imong gigamit wa ka kasabot. Uy. Ani ha, ang imong linya manggod, luwason lang ka ni Kristo pag naana ka sa iglesia. Klaro? So sa ibig sabihin, pag wala pa ka sa iglesia, dili ka luwason sa Ginoo. Ang pangutana mo, gigamit nako ang late 1910, kanang gitawag niya nga gipangita, gigamit ni mang bersikulo sa John 10, wa po kagyapong kasabot.
Kay mo giingon diha, gi-connect nimo siya sa Luke 19:10 nga it's a general invitation o declaration ni Jesus Christ ang gisulti sa Luke 19:10 nga ni kari siya sa kalibutan dili aron sa mga membro na sa iglesia nga iyang luwason. Ang iyang giadto dire katong mga tawo nga nangawala aron iya luwason. Aron ang mga luwas ibutang niya sa iglesia. Basahan ta ka. Tagaan ta ka og bersikulo sa Acts chapter 2 verse 41. Kaniya. Pagkahumagwali ni Pedro dis Pentecostes ba? Nagwali siya. Ingon sa Drio, then they that gladly received his word. Palipayon nga nagdawat sa iyang pulong. Ibig sabihin, palipayon sila nga nagdawat sa pulong ni Pedro, kay nakasabot sila sa wali ni Pedro. They were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. The moment nga nagdawat sila sa Ginoo, gibautismuhan sila, dito pa sila gi-add sa iglesia. Karon ang imong punto nga ang kaluwasan ni noon pinaagi naman noon sa simbahan. Ingon pero ang wa nimo nasabtan manggod. Katong ingon pag yun nimo sa John 10 nga gikan sila sa panuna nangawala ra gipangita, dili to bro mao ang punto diha. Ibig sabihin gikan na sa iglesia nangawala ra. Balik kung gitaon ni Kristo wala ka kasabot sa imong gipanulti. Ipangita ni Kristo ang katawhan nga mga makasasala nga iyang luwason. So ni kanhi siya dire. So bro, paminaw sa bro. Virgin, mangutan ako niya. Kumanya pa may mangutan ako niya. Sige, go ahead. Unsa may pangutanan nimo? Ini kumanya pamahayag mangutan ako niya. Okay, go ahead. Sige bro, kay kuan man ni bro, naman tay kani bisag asa ta mo engage nga social media bro nga platform. Basta mamahayag gali bro. Common man jud kay na bro nga natay role nga pangutanon gid tong mamahayag bro. Sige go. Ay problema na. Mao ba gitong kani ang unsa gid ang pamaagi sa Ginoo sa kaluwasan gid ay kay wa kasabot ang Katoliko ani. Ang pamaagi sa kaluwasan bro, ang simbahan gitukod sa Ginoo para katong mga luwas na ay identity. Membro sa iyang iglesia. Mabitaw pag humagwali ni Pedro, gibautismuhan sila kay para maging idugang sila sa iglesia. Existing na katong gidugang wala to sa iglesia sa una. Nangaluwas to sila humagwali ni Pedro. Karon ang inyong manggong pamahayag, ang inyong doktrina karon nga ang simbahan mao na noy makaluwas. Lahi ang manluluwas, lahi ang maluwas. Ang problema ang lahi ang makaluwas. Karon kay ang simbahan makaluwas man, manluluwas ng simbahan. Kaya man niya na sa kapasidad to save. Okay? Now, ang punto mo ni sa unsang pamaagi di ay ang kaluwasan bro nga ginasulti sa Biblia. Very simple lang. Ang tao ingon siya sa Romans 3:10, wala gyud matarong nato maski usa bro kay tanan ta makasasala. Ako di ko kasulti nga matarong ko nga tawo compare sa inyo, mas matarong ko. Kay nga naman, tanan ta makasasala bro. No one is righteous. Ingon pa gani sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, very simple kaayo ang gisulti and very clear. Ecclesiastes 7:20 nag-ingon siya, indeed there is no one on earth who is righteous. Pwede na nimo kutlo bro, basahan na kung basi nagduda ka sa ako. Ecclesiastes 7:20. Karon tungod kay wala may righteous nato, wala gyud matarong nato. Susama sa gisulti sa Biblia kay ang Romans 3:23 nag-ingon man gyud, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang all nila bro refers tanang katawhan. And I believe kay balo ka ana. So meaning kay tanan makasasala, a sinner is a bad person. Now kung basahon ni Matthew 7:18, tungod kay ang matag usa ka makasasala is a bad person maginatubangan sa Ginoo. Sa Matthew 7:18 nag-declare ang Ginoo dia Jesus Christ during his sermon on the mount, siya mismo nagsulti nga ang maayo nga kahoy dili pwede mamunga og daot nga kahoy, daot nga bunga. Ang kahoy nga daot dili pwede mamunga og maayo. Okay? Ingon pa sa Isaiah 64 verse 6,
nga ang binuhatan nga maayo sa tawo trapo lang atubangan na sa Ginoo. Pero ang punto diha, ani ang punto nako, ang tanan nakasala, tanan makasasala ug wa gyoy matarong sa tubangan sa Ginoo. Unsa to imong gigamit bro? Isaiah 64 verse 6. 64 verse 6. Karon sa tungod kay tanan ta makasasala, dili gyud ta bro makahimo og maayo nga mga matarong nga buhat kay makasasala man ta. Naabada limpyo nga tubig gikan sa hugaw nga kanal. So, ang nahitabo lang ani lang yun gapo, gapo and jando. Romans 5:8 nag-ingon ang Ginoo kay nangutana makaginya sa unsang pagkaluwa sa tawo nga dili man membro sa iglesia. Romans 5:8 nag-ingon, but God commended His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa kita makasasala pa, si Kristo namatay para nato. Nganong kailangan mamatay ni Kristo? Kay Romans 6:23 nag-ingon, ang bayad sa sala kamatayon. The only payment for sin is death. Ang problema ana, kay ang atong dili man ta ang ngayon nga kita may ibayad di man ta matarong. So si Jesus Christ kay matarong, His death is sufficient for the payment of our sins. Karon, Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood. Pinaagi sa dugo ni Kristo na atay redemption. Giredeem siya. The forgiveness of sins. Ang pagpasaylo sa mga sala in accordance with the riches of His grace. So, ang pagpasaylo sa sala, pinaagi sa dugo ni Kristo, okay, in accordance, pinasikad sa kadagadahanan sa iyahang grasya. O bitaw nang sa Acts 20:24 niingon si Apostol Pablo, apan wala ko pagpakamahala ang akong kinabuhi bisan unsang paagi. Aron lamang mahimpit ko ang akong tinguha og pagkaalagad nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagmamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Ang maayong balita nga ginahimo, nga ginapamalita, ginawali ni Apostol Pablo bilang alagad sa Ginoo, maayong balita sa grasya sa Dios. Unsa day ng grasya sa Dios? Mao bitaw nang nagsulod day ng Ephesians, iha mangyapon ning sinuwat, alangan iyaning ang iyang gisulti way basihan. So ingon siya sa Ephesians 2:8 and 9 jando. For by grace are ye saved through faith. Pinaagi sa grasya nga maayong balita, naluwas kamo. Past tense na bro, naluwas kamo. Maski tan-aw nimo sa original Greek. Through faith, pinaagi sa pagtuo. This is not from you. Dili siya gikan sa inyo or sa inyong kaugalingong paningkamot. It is the gift of God. Ang kaluwasan bro, gasa sa Dios. Dili na nimo binuhatan, it is the gift of God. The salvation is a work from God, is a work of God. Oh, ang kaluwasan dili na imo buhat, buhat na sa Dios. Karon kung ang maayong buhat makaluwas, kay naghimo man kag maayo, karon ang gihimo ni Jesus Christ ngito pagpakamatay ngadto sa krus, maayo mangyapon tong buhat. Duwa ka klase sa maayong buhat, kinsa may makaluwas. Karon, another point bro, Luke 19:10, sugod ta diha. Balikon ako na. He seeks and saves the lost, not the dead. Ang lost ang yang gipangita, dili patay. Kaya ang doktrina sa Katoliko po, dito lang nimo may bawaan pagluwas na ka, pagpatay na ka. Wala ka nangitag patay bro, nangita siya buhi. Kaya nga naman, John 3:16, nag-ingon, for God to love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. Nga no, ang patay makatuo pa bro. Karon, another thing is, tanawan ning ginasulti diri sa Romans 8:17. Now if we John 1:12, sa panahon nga nagdawat ka kay Jesus Christ as your Lord and personal Savior, tanawa kung naabay simbahan sa iglesia sa Katolika dire. John 1:12. But to all who did receive. Brother, kanusa man ka mahuman ni mong wali. Dili kay ginapa-emphasize nako kay inyo mang pangutana nga paano maluwas. Ako nang tagaan og saktong aspito. Ay lang kay sa brother kay aron dito malamo ere. Basta sa butaw niya ha, inig pangutana, waili kayay ha. Pangutana dia, ngano mo uli man ko.
Basi mo wala kay nagpingtipangutan na. Basi ikaw karon unya. John 1:12. Arya, sa tanang nituo og nidawat sa Ginoo, gitagaan niya katungod nga mahimo niyang anak. Nabay gisulti niya nga sa tanang nagpamimbro sa simbahan sa Katoliko, himuon niyang anak. Tanawa, i-analyze ang verse ba? For those who receive, okay? For those who receive him and those who believe in his name, he gave them the right to become the children of God. Karon sa Romans 8:17 ingon, now if we are children na, kay kita mga anak naman sa Ginoo, we are heirs. Tagapanubli ba? Heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Mga manunubli na ta, manununod ni Kristo. Kaya nga naman, mga anak naman tas Ginoo. Ephesians 1:13. Ambot lang kung naagyapon dia nga magpamimbro kay sa iglesia, ingon siya, sa in him you also when you hear the word of truth. Pareha ni tabo sa pagwali ni Pedro sa Pentecostes. When they hear the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in him, were sealed the promised Holy Spirit. Gitagaan ta sa balang espiritu nga tanda nga kita iya na. Nakuha nimo. So sa Romans 8:9, apan kamo dili na ilalom sa gahom sa inyong tawhanon nga kinaiya. Kay kun ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo, gigamhan na kamo sa espiritu. Ang tao nga wala diha kaniya ang espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Mao nang ginagamit ninyo nga 7:21, dili man to iya ni Kristo. Nagawali sila pero dili to iya ni Kristo kay wala may balang espiritu nila. Ang context dito sa Matthew 7:21, mga mini nga mga magtutudlo, mga mini nga mga propeta. Paano man nimo gamiton sa kaluwasan ang mga mini gani? Walay relasyon sa Ginoo ba? The moment nga nahimo na tang anak sa Ginoo, luwas na ta. Kay manunubli mata, moingon na pud, mangutana na pud ang Katoliko sa tuat di na ka makasala. Kinsay nag-ingon ana, wa man nagsulting Biblia nga mga anak sa Ginoo di na makasala. Ang problema lang kay ang atong sala gibayran na ni Kristo. Karon ang bunga sa imong pagkaanak, ang sa Galatians 5:22, pag ikaw anak nas Ginoo, naanay bunga sa espiritu nga naa nimo. Ang bunga sa espiritu, love, joy, peace, long suffering. Ang maayong buhat, bunga na sa espiritu, di na bunga nimo. Nakuha nimo. So, ang punto diri karon, wala nagsulti ang Biblia kung magpamimbro ka sa Iglesia Katolika nga mao daw tinuod matud pa sa inyong claim. Maluwas ka, mali. Kaya ang Biblia wala man nagtudlo. Kung kaluwasan ng atong istoryahan, bro, moingon ka nga basi kung makasala ka, maluwas na ka, pero pag nakasala ka, mawa imong kaluwasan. Pag ikaw ang nagbuhat sa imong kaluwasan, bro, mawa yun na. Pero pag si Kristo ang naghatag bilang regalo niya sa imo, di na mawa ang kaluwasan, bro. Anak yun kaniya. Ang problema lang, pag makasala ka, pareha sa imong anak, pag nakasala imong anak, bro, anak gyapon na nimo. Ay kung ina di na nimo anak, pero bunala na nimo. Mo bitaw gani na ginasulti sa Bible, God chastiseth his children. Pero pag di kanya anak, bro, di kanya bunalan. Mato ikaduha. Nganong nakaingon kong luwas nako, John 3:18, bro. Ayaw huwata nga mamatay pa ka para dito ka kaingon nga luwas na ka. Sa John 3:18, very clear ang ginasulti sa Biblia. Sa ingon niya diha, ang moto kaniya dili hinukman. Tantani ko sa kauras, bro Eugene, taasa kayo eh. Sa mga na bro, ato na lang kanon bro. Adlok man dyan do day. Wa man ka naminaw, nakadungog ka pero wa ka naminaw. Ay, wala gyapon bro, bisag kung saon nimo og wali anang imong pagtulunan bro, dili lagi nimo kuyog nimo. Ay bro, unsa may tana mo? Wala tinigong nga makuyog ka bro. Imuha ng choice kung naka-admit ako sa imong mindset lagi ana. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Tanan ako niya. Mindset nimo. Namawali ka dito sa akong programa kay daghan kog Dios ug ikaw mag-live ng lantaw sibod na moment lang animo. Ayaw na gamita dia bro. Ayaw ipahambog ng imong live. Atong istoryan diri karon pagpanayag sa kaluwasan. Tanan ako bro Jen. Okay. Right. Ay, mutanan na lang ko niya kay aron masuta to yung mga istorya niya kung iyaha ba yun yung nakatunan o di ba ka gitudlo lang sa pastor sa iyaha.
Ano ya? Unang pangutana, bro. Dahil Oh. lang, bro. Ako na, objection your moderator, ha? Brad ka po. Ayaw pagsultig ingon ana nga nakatunan lang. Kay asa man ka nakatuon pod. Ayaw pataka og istorya ingon ana. Kay basi nakatunan na pod nimo sa pareho nimo mga CFD o pare. Hindi, wala ka, bro. Ako mga pangutana. Ako mga pangutana. Di mo ni normal madungog sa lain. Sige ha. Una na ko pangutana sa imo ha. Si Kristo sa Lucas 19:10 pangitaon niyang mga nangawala. Sakto to, di ba? Wala nga naman mali. Oh. Unsay pagsabot nimo sa Juan 10:16? John 10:16. Oh, say pagsabot nimo diha nga ang mga wala na sakop sa iyang turil iyang pasudlon. Say pagsabot nimo ana. John 10:16. Mm. Tama. Di lang ha. Ato na para naagi tayo ano diri. Nabasa naman eh. John 10:16. Og ako adunay uban nga mga karniro nga wala niining turila. Mga kinahanglan usab nga ako silang pagdadon. Og pagpataninog sila sa akong tingog og sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. Ang pangutana karon unsay pagsabot nimo anang naa siya mga karniro nga wala nasakop sa iyang turil iyang pasudlon say meaning ana. Tagaan ta ka og saktong tubag ana brother. Kabalo ka brother sa Bible, ang mga karniro nga ginaingon diya duha ka klase. Nay karniro nga mga magtotoo, nay karniro nga nasyon sa Israel. Ako nimo? Di na mabutana bro. Bro ay naglikoy-likoy. Bo likoy-likoy ra man na. Unsa may pagsabot Bro, nimo yan, ano Jen. sa Juan 10:16? Likoy-likoy ra man ang iyahang. Wala ko nagmatter kung kana Israelita ba, kung kana Kristiyano ba. Ang akong pangutana mauni. Pagsabot sa bersikulo karon kay wa ka Dili. Tubagan na lang bro kay taas kay mo imong pamahayag ka ganina. Unsay pagsabot nimo anang pasudlon sa iyahang turel? Unsay pagsabot nimo ana? Nagtuon ka hermeneutics wala. Nagtuon kabalo ko. Lingog-lingog ra nang imuha. Bro, ang gihimo nimo karon ICGS nang gihimo nimo dili na exegesis. Si tubaga. Bro, simple pa na ko ha. Bro, simple kaayo akong pangutana. Unsay meaning sa giingon ni Kristo nga pasudlon sa iyang turel? Gamit og terminology wa kakasabot. Tubaga na lang daghan nang likoy-likoy nimo ay. Dayan nako og hermeneutics kay nangutana ka. O si tubaga. Unsay meaning anang pasudlon siyang turel? Ani ha? Para makabalo ka sa hermeneutics bro, kailangan nato og contextual. Objection moderator. Wala ko nangutana ko sa nang hermeneutics. Di-apply gani na sa bersikulo. Bro, tubaga akong pangutana. Ang yaw nimo. Kasinabot dire ang yaw pangutana. Unsa may pagsabot nimo ng San Juan 10:16? Nga pasudlon si Anturel. Unsay meaning na pasudlon si Anturel? Unsa may buot ipasabot anang pasudlon sa iyang turel? Gani. Gi-explain gani nako. Ayaw object anya. Ayaw sa object diya jando paminaw ba? Killing the time yang gihimo. Ani papainaw lagi kay maipit man kagod kung padayuno nako. Ano maipit mo kung ganang ngutana raman ko? Para di ingon nga hadlok ka sa paliwanag. Ang John 10:16 para masabtan nato, para di maingon nga ICGS matud pa nimo, applyan nato hermeneutics. Contextual analysis. Ang karniro nga ginaingon diya gamitan nato lexical studies. Ang ginasulti diya Jesus is the good shepherd mo nay context diya sa John 10:16. God is our good shepherd, Jesus Christ, who brings people from all over the world. Nakuha ni mga punto diya. This verse can interpreted in Jesus bringing in the Gentiles or non-Jewish nations. Mo na'y karniro ginasantanaw diya. Mo nang magtuon gani kag lexical studies para makasabot ka unsa nga karniro na diha. Basaha sa Greek. Ang Greek. Encounter sa si John 10:16 bro, nag-encounter siya sa tinatawag nato nga mga religious leaders. Naghimo siya metaphor. Kabalo ka unsay metaphor no? Shepherd and the sheep to convey that he is the way, the truth and the life. Mao bitaw sa Dili na mo pangutana bro. Bro, dili na mo pangutana. Bro, akong pangutana ba, unsay meaning ang giingon nga pasudlon sa iyang turel? Unsa nang turel, bro? Unsa nang turel ana? Unsay meaning sa turel? Meaning sa turel? Mo man
kingdom ni Jesus Christ, bro. Asa mabasa nga ang turil, bro, asa mabasa nga ang turil ng meaning anak kingdom? Ang meaning anak kingdom? Wa ka kay balo day ana. Asa mabasa? Unsa day ang iglesia, bro? Oh, iglesia. Okay, iglesia. So, asa, you confirm, asa, bro. Sapaw lagi kay mo ni akong gingon para di ta magyagaw dire. Ako man sa isa. So, sa ato pa. Bro, gapo, objection na. Gagamit ko lexical studies diri, di siya mo tuo. Karon kay nagsulti ko kingdom, applyan niya og lexical studies. Asa ha? Niangkon ka nga ang kingdom nga gipasabot nimo iglesia. Therefore, ang turil nga pasudlan, buot pasabot iglesia. Sakto sayo. Yes, pero hindi na iglesia. Sa ato pa. Iglesia, pero dili ko ni Roman Catholic Church. Sakto. Klaro ha. Sa ato pa di ay, so katong nangawala, isakto kong yung ganina nga, ang nangawala, pasudlon siya, turil. Sakto kung yung ina sayo. Unsa nimo pagpasulod? Nangawala ba? Ibig sabihin lost, bro. Dili kay gikan nila sa turil nangawala. Dili na maumbot pa sa bro. Wala ko nag-ingon gikan sa turil. Imo na istorya. Imo na kaganiya istorya, bro. Wala ko nag-ingon ana. Ang ingon ganina. Paminaw sa ha. Ang ingon nimo, ikaw may nagsultihan na nga membro na daan nangawala lang. Ikaw, imuha na dili na akong linya kay wala ko kasultihan na. Ang ingon ako ganina, insakto ang sinibidje sa Lucas nga ang nangawala iyang pangitaon. Ako ikonik ang John 10:16 pasudlon siyang turel. Nga uto nimo pasudlon siyang iglesia. So sakto kong yung ganina. Karnero nga nangawa. Lagi. So sakto to ang yung ganina nga katong nangawalang karnero nga wala na sakop siya ang turel, wala na sakop. Ayoy na nga sakop daan. Wala na sakop. Ngawa gyud na sakop daan. Wala na sakop daan. So imo nang wala sakop daan, so iya ang pasudlon siyang turel. Ug ang turel nga pasudlan moong iglesia. Okay. Okay, sunod nga pangutana, ingon sa Efesos 5:23, luwason ni Kristo ang ihang iglesia. Patod mo confirm na pasudlon siyang iglesia kay iyang luwason ang naa sa iglesia. Sakto ba ang giingon sa Efesos 5:23 nga luwason ni Kristo ang naa sa iglesia? Yes or no? Dili na sakto. Dili sakto ang Efesos 5:23 sayop to? Bro, ang dili ang 5:23 ang sipiat, bro. Ang imong pagsabot sa 5:23 nga luwason ang iglesia. Amina sa ang sakto ba sa Efesos 5:23? Sipiat ang yang paliwanag, bro. Sige. Akong basahon na. Akong basahon. Senior moderator, ano yan? Klaroon ako. Wala sa mga tanong, masayop ba kung paliwanag ani o wala? Upan man gud mo gapo. Objection ba? Kay gusto na ko for clarification sake lang ba? Ang iyang ingon manggod, ang iyang pangutana ha, sakto ba nga si Kristo luwason niya ang iyang iglesia? Sipiat ang iyahang statement. Dili na mao ang ginasulti sa ang tanong niya, gusto ba yung Efesos 5:23? Kung sa saktong pamagi, sakto. Sakto na bro. Sige, sakto. Balik ko na kog basa ha. Balik ko na kog basa ang Efesos 5:23 kay ingon mo siya sakto ang Efesos 5:23. Ingon sa Efesos 5:23. Kay ang bana mo ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mo ay ulo sa iglesia. O si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia ngayang lawas. Pangutana, tinuod ba ang giingon ni Apostol Pablo nga si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia o sayo? Siya man ang manluluwas sa iglesia, bro. Sa ato pa oyon ka, sa ato pa oyon dai ka nga luwason ni Kristo ang iglesia. Yes or no? Luwason ni Kristo ang iglesia? Mao yun dire. Si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao yang lawas. Sa Efeso 5:23 bro, manluluwas sa simbahan. Okay. Lagi, iglesia lagi. So iglesia, dili sa simbahan kay iglesia ra. Sa Efeso ang giistoryahan, bro. Mo kinagali. Oyon ka ba? Sa Efeso ang giistoryahan. Bro. Gi-emphasize ni gi-emphasize ni Apostol Pablo kay yang Timothy diri sa taga Efeso sa church kung asa nagpastor siyang Timothy nga si Kristo ang manluluwas sa simbahan. Ibig sabihin,
manluluwas na si Kristo sa simbahan. Ana sila diha ba si Kristo na Lagi. So kung pangutana kay insakto man kaha ang giingon ni Apostol Pablo nga si Kristo ang manluluwas sa iglesia. Ang pangutana, unsaon man niya pagluwas sa imuha kung wala ka nagpasakop sa iglesia nga siya ang manluluwas? Pagyapon ka nakasabot ba? Dugang lang galing sa simbahan ang mga luwas. Luwas sa simbahan, pagtulog sa simbahan. Kasinabtan ito ba? Ang karang deklarasyon ni San Pablo sa Efesos 5:23 nga ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mo'y ulo sa iyang simbahan. Og si Kristo mismo mo'y manluluwas sa simbahan nga iyang lawas. Ang pangutana ni Bagando, unsaon man ni pagkaluwas, huwag ka masakop ang simbahan na. Ani manggodro, ang iyang pangutana manggo, mali ang iyahang basihan sa iyang conceive ideas. Si conceive ideas ay mali akong basihan. Ano kung gibasihan na Efesos 5:23 niya, mali akong gibasihan. Ang gisulti ang dira nga bersikulo mga luwas na daan, membro Balik sa Quran. Sige. So sige, luwas na daan. Okay. Bro, luwas naman ka daan. Bro, ang pangutana, nganong luwason pa man niya ang luwas ng daan? Okay. Bro, kaniha kana nga statement sa Efeso 5:23 po. Dili na siya manluluwas nga future ang nabutang diha, bro. Ang nga manluluwas diha, bro, is the title or the work of Christ. Giingnan ni Apostol Pablo ang simbahan. Ingon siya, ang simbahan mo'y ulo. Ang asawa. Balik ko na ko ha. Ang bana mo'y ulo siyang asawa. Ibig sabihin nanay connection daan. Balik ko na ko ha, balik ko na ko ha. Unsaon man pagluwas sa imuha kung dili ka magpasakop sa iglesia nga si Kristo ang manluluwas. Bro, kanus adi ay maluwas ang tao. Dito ba ka pangutana? Ayaw balos o pangutana. Ginatubag man ako. Wa ka gatubag, nangutana ko balos. Wa ka kasabot ang rhetorical question, tubag na dili. Dili na tubag, bro, kanangutana ko nimo. Unsaon man nimo pagkaluwas kung dili ka magpasakop sa iglesia nga si Pamino sa lagi pa ko na human. Di ba gasabot tatadaan mo? Amino sa ginatubag na ka. Balik ko na ko ha. Maluwas, masiwa ka sa iglesia. Kay ikaw pag once luwas na ka, idugang na lang ka sa iglesia. O di idugang lagi, idugang. Sige. Nganong idugang man ka sa iglesia? Usa may purpose kung dili ka luwason? Naman ka, mahimo kang party sa lawas. Asa mabasa nga ang mga luwas lang ang isulod sa iglesia? Wala ka kabasaan ng taga-Episo. Kaya kung sa bitulat ng taga-Episo, bro, diba sa Church of Ephesus? Tabaga ba? Asa mabasa? Bro, di lang ka mo to. Asa lagi mabasa? Ihatag ang bersikulo. Asa mabasa nga ang luwas lang ang iyang pasudlon sa iglesia? Ang luwas lang ang pasudlon sa iglesia. Wa ka kabasa aning imong bersikulo gihatag, bro? Nakabasa ko, matod pa dire. Si Kristo ang manluluwas sa iglesia. Manluluwas sa iglesia. Manluluwas bitaw. Karon pangutana, unsaon man nimo pagkaluwas kung dili ka magpamembro sa iglesia nga si Kristo ang manluluwas? Gapo teacher ka. Sama niya, puro man nilikay-likay. Ayaw na man ka naglikay. Puro man Ayaw isipan naglikay, bro. Puro man nilikay-likay. Tobaga bro. Tobaga kung pangutana ha. Mismo, mao ang manluluwas. Kung ka masakop sa simbahan ni Kristo, bro. Tobaga. Verb ang manluluwas diya, bro. Tobaga pangutana ba? Bro, tobaga. Klaseng speech na siya. Ang pangutana, unsaon nimo pagkaluwas kung wala ka masakop sa simbahan nga gituko ni Kristo? Dili lagi ka nga maluwas maski wala ka sa iglesia. Asa mabasa, bro? Asa man mabasa, bro? Nga asa man mabasa, bro? Nga ang 5:23, bro. Ha? Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mo'y ulo sa simbahan, og si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas.
Bro, ang manluluwas diya noun mangguna, dili mangguna Eh. verb. Ingon ka nga luwas Bro, paminaw sa ha. Oh, dili man, brother. Bro, Dili paminaw. man issue din niya, brother. Paminaw sa bro, ha? Para magkasinabtan na ita, bro. Na. Dili issue din niya, bro. Og, nakatubag ko mubatin man ka. paminaw sa ba? Ako klaro hundaan, bro. Na. Dili issue din niya, bro. Dili issue din niya kung unsa ba na noun, pronoun, adverb, verb. Yeah. Dili na issue, bro. Ang issue man bro, unsaon nimo pagluwas? Unsaon nimo pagkaluwas kung wala ka masakop sa simbahan ni Kristo? Pwede gani ka maluwas maski wa ka nasakop ngano man. Asa mabasa na bro? Asa mabasa na bro? Asa mabasa na? Asa mabasa na nga pwede ka maluwas maskin dili ka magpasakop sa iglesia ngayang lawas. Basahon na to. Sige. Sige. Ilang ha. Pangitaw na ko bersikulo. Sige Ano pala. 1:3:18 siguro? Nga, tuor ginoong okay na. Okay lagi kayo bro. Asa lagi mabasa lagi nga dili ka magpasakop. Sige kag pangutaw dali man ka. Okay, Oh. basahon na to diya sa ano bro ha. Sa Matthew 27. Ilang ha. Pakita na ko nimo ha. Hmm. Matthew 27. Naglibog. Naglibog. Unsa may paglibog anak? Gagawin ko Matthew 27. Naglibog ba din na? Asa naglibog di oy? Magbot-buot man mo comment. Diri ha. Di lang. Pangita lang na akong bersikulo. Wa ko naglibog, nangita ko og bersikulo nga para klaro ba dili ka magpataka og hatag og bersikulo. Wa mo ko nagpataka bro, di ka kabungkag sa bersikulo gali. Unsa may pagkabungkag ang imong pangutana? Wa pag nabungkag bro. Sige sunod ani kay mabungkag na kasunod ani. Kumpara nimo wa pa ka nabungkag karong sunod ani nga pangutana bungkag na lagi ka. Timan eh. Ay, sus. Unahan pa. Ayaw pag tinud bro, kay kahilakon yan na bro. Sige bro Eugene. Bro Eugene kay apurado man siya nga bungkagon nako. Ako na lang bungkagon. Okay ra nimo bro, bungkagon ka na bro. Way problema bro. Bro, okay ra nimo nga bungkagon ka nako. Way problema bro. Sige. Matod nimo ganina. Dili lang kay nangita pa og bersikulo, di lang ha. Dili. Nangita pa daw siya bro. Sige, Ilang tagay ako lang sa yung bersikulo. Tagay sa bersikulo nga. Luwason ang mga wala nagpasakop sa iyang iglesia. Wala nagpasakop pa, lahi nang wala nagpasakop pa, mingag wala nagpasakop gali. Ning balibad yun. Muna yung sa wala nagpasakop, ning balibad yun. O kanang ni kon ba ni Pasudlo na tanggi. unta. Pasudlo na unta ning tanggi ba ning bahala ka ano ba? Na wala din nagpasakop kana may tagay ko bersikulo, wala nagpasakop giluwas gyapon. Okay. Okay. Bro, basahon na to sa Matthew 27 ha. Katong kawatang nga gilansang sa cross. Unsay relihiyon na to bro? Bro. Nara lagi tanawa. Nadakpan diretso. Katong kawata nga bro, dili ka pwede mo rely sa katong bro, dili ka pwede mo gamit sa ang kamot gilansang na sa cross. Bro Eugene, pailumas na be. Ilumas na. Ay sa pa. Ikaw kusog ka bubatin tapos ako. Kay kuan siya. Bro, dili nimo pwede masampol tong gilansang sa cross nga naman. Nakalansang na ang ihang kamot. Imong kamot wala na lansang. Mina nga. Katong Sa pa bro, okay. Ano sa man? maulawan jud karon. Dili nimo magamit ang katong gilansang nga naman. Nakalansang naman ang ihang kamot. Human adto patay na diretso. Ikaw wala man ka nakalansang, mao nang pwede pa ka mapabautismo kay wala man ka nalansang. Siya nakalansang naman siya, common sense ba? Ang inyong kaluwasan bro. Paminaw Sa pa bro, kay aron Paminaw sa- Lain paminaw ba mo, pamaman ng isa nya mubatin ka. Paminaw sa dili nimo magamit katong nakalansang na ang kamot kay human siya pagkalansang patay na siya dito. Wala na siya chance nga ibto ng lansang makanaog siya aro magpabautismo. Di na magamit nimo out of context na kadadapita. Out of context na kadadapita. Paminaw sa bro. Out of context na kadadapita ngano man nakalansang man iyang kamot. Dapat adto ka mohatag example sa wala nakalansang ang kamot. Tagai ko nga wala nagpasakop. Ning balibad.
wala nagpasakop sa iyang iglesia pero naluwas tagay ko ana. Okay. Wala nagpasakop sa simbahan. Nya, naluwas. Oh. Naluwas siya, wala nagpasakop sa simbahan. Okay. Si Abraham, bro, sa Hebrews 11. Na, Hebrews 11. Hindi pa ka matarong man siya sa Ginoo, naluwas. Bro, out of context lang gihapon ka, bro. Ade, out of context man ka, bro. Out of context lang gihapon. Ano. Dyan daw, paminaw sa. Nangita ka og example sa Biblia. Out of context. Anong out of context man? Ikaw ang nag-declare. Anong out of context? Anong out of context? Anong out of context, bro? Paminaw sa. Bro, paminaw sa harong ka makaibalo ha. Anong out of context ka? Manoong ka, matago, magkasalinya. Bro, paminaw sa. Ano na sa bro? Kaya para magkasinabtan na ita ba? Musil sapaw na ko. Matago man dayon sa kanang aspito nga. Ano ang anong paminaw sa for him for righteousness. Bro, paminaw sa bro para magkasinabtan na lagi taon sa maninga. Paminaw sa. Nganong na out of context ka ingon ani man gud siya nga na out of context ka. Ang ganina ni hamit ta ganina objection. John 10:6. Ang imong pangutan objection. Be fair sa kuwaga po, be fair ba? Nag-ingon siya ganiya mangita kog bersikulo sa Bible. Ingon ko sa Hebrews 11, si Abraham was justified because of his faith in God. Luwas si Abraham. He was justified. Sense ko na. Membro ba din sa Katoliko? Yan tubang nako. Virgin. Ako like clarify ha. Ganina man gud gamit tag John 10:16 nga pasudlo ni Kristo sa iyang iglesia. Pagtukod ni Kristo sa iglesia, hagbay rang namatay si Abraham. Munang usaw mo pagsulod ni Abraham nga patay naman siya. Munang na out of context siya dadapita. Bro, anong gigamit man nimo si Abraham, bro? Bro, common sense ba? Luwas si Abraham, bro. Common sense ba? Wala nagpasakop. Sa ato pa naan ng iglesia, wala siya nagpasakop. Si Abraham namatay, wala pang iglesia. Muna na out of context ka pita. Tagay ko ba? Pare na lang. Naan ng iglesia. Tagay ko bersikulo ko ng simbahan makaluwas. Sus, proper lima. Ayaw balos kay nangutana ko nimo. Gitagaan ka gani nagtaas kay nga oras na mahayag mo hirit pa ka diha. Ano ha? Awa ko na hadlok, bro. Oh, sige, ani ha. Si Kristo man luluwas, bro. Ani ha. Si Kristo ray man luluwas. Asa mabasa nga simbahan makaluwas, bro? Ang simbahan makaluwas kay kumusulod ka sa simbahan. Asa mabasa? Ara Efesos 5:23. Si Kristo paminaw. Asa ba? Paminaw sa. Nangutana ka, di ba? Nag-rhetoric question ka, di ba? O, di ba? Nag-rhetoric question ka kay naipit man ka. Bro, nag-rhetoric question ka kay naipit ka. Munang akong taga-agtubag ang imong rhetoric question. Paminaw sa bro magkasinabtan kita bro. Sige. Ingon dire si Kristo ang manluluwas sa iyang iglesia. Ang luwason ni Kristo, ang iyang iglesia, kay siya man ang manluluwas sa iyang iglesia. Karon, kung gusto nimong maluwas, magpasakop ka sa iyang iglesia. Asa mabasa na? Daka, Efesos 5:23, pabila. Magpasakop ka sa simbahan. Ara, Church of Ephesus, mga luwas. Maugali na, aron ka maluwas ni Kristo, kinahanglan kang magpasakop sa iyang iglesia. Asa gisulat ang libro sa Ephesus, mga luwas. Ano na lang? Virgin, ako na lang ilisan kay the more nga maipit siya, the more siya mubatin. Ano na lang kay ano na lang bro. Asa man nakabutang? Ako na lang bro. Ako na lang ilisan, bro. Bro, ako na lang ilisan, at least ang mga naglantaw nakasabot man. Dili man kanako pugson bro, og di ka mo pugson bro. Di ka mo nakupugson, di ka mo sabot. So at least ang importante sa ako ang mga final nako ani nga kaninga isyo. Hoy. Ani lang. Ang bersikulo nag-ingon bro, naglibog man pug ka.
Naipit Sa man ni bro, gusto man nimong ikaw rin paminaw mo. sa Episo, bro. Ah, Una, bro, gisulat na ni Apostol Pablo sa iglesia sa Ephesians. Iyang gi-remind nga si Kristo ang manluluwas sa simbahan. Dili kay ang simbahan makaluwas. sige na, at least ang mga namino nakasabot na sila. Nakasabot na sila nga kay si Kristo man ni kay object sa iyang kaluwasan ang iglesia. Kaya ito ang simbahan manluluwas. Kadyo lang. Sama ning Diyan lang kay wala sa ka tigpatunga sa kagadyo lang. Yang ani gani dinala ko siya pugson at sa mga tao nakabalo. Tok gyud ka mo tubag gyud, bro. Ay sa ligig batin lagi ha. ang sabot. Ay sa sapaw natin lagi. Ora magyapon yang punto. Ang iha mag Lagi ato na lang mo ginagali. Mo ginag ako na nakasabot sa iya gisulti. ay nalag ay sa hapat. Kaya gani ko bersikulo diyan do. Kaganina bitaw nagyaw-yaw ganina wa man nagtingog. Asa Oy! gani ang simbahan manluluwas. Tagay ko bersikulo. Explanation din mo. Harang tataas kay sana. Karon magkanto sa pasapaw. Kaganina bitaw gipapahay kaganina pertitaas yung pamay no ganina naghilom ra ba yame. Wa ka kasabot naminaw. Paghilom na lang sa dagi di ha. Wa ka na kasabot. Ay sa Ay gapo. Ay, Ano lang. Ay nasa. Ano final pa? Sige ako na lang ilisan. Ang simbahan manluluwas. Alright, ano lang bro kay Manluluwas, bro. Makaluwas. bro Ang paminaw sa simbahan giluwas. Dili kay manluluwas. bro may pagwana tagay kay nag oras ng pamahayag kay ganina gitagag ko sa mga asa wa taga tingog ya karon mangutan na ta sige nagsapaw-sapaw Bersikulo sa kuha. ani na lang bro ani na lang ako na lang Ito bersikulo. ani na lang Ang simbahan manluluwas. ani na lang bro ako nang gitubag bro nga si Kristo Gipangutanan ako sa Jando. Taga ang ay, bersikulo bro. simbahan manluluwas. bro ako nang magabato mo yun. Sa maning. niya balik ko na ko ha sumala sa Huwag episode kayo mangutana. O niya, o pangutanan dito kay ba manubag. ani ha Gani nako. Si Kristo ang simbahan di makaluwas. Aniya, balik ko na ko ha. Sumala sa episode 53, si Kristo ang manluluwas sa iglesia. So aron ka maluwas si Kristo, kinahanglan kang pasakop sa iglesia. Kay manluluwas. Kung Kay manluluwas. si Kristo ang manluluwas sa Kay iglesia. manluluwas. Aron ka maluwas sa manluluwas, kinahanglan kang pasakop sa iglesia. Sa bersikulo. 1 Jes 16 kinahanglan pasudlon ko sila nganhi. Bro, lagi mao. 1 Jes 16 ingon si Kristo kinahanglan dadon ko usab sila nganhi. Kinahanglan kang magpa ay nag bro nangutan na ka di ba? Ay sigbat. Mali mong Sa maning. Bro, ganina gipapahay kay na patintaasas yung pamahaya ganina wa ka na mo sa pawi. O nya karon batin-batin ka nako. Ingon mo ko si Kristo pasudlo niya sa iglesia. So kato ang mga tao nakasabot ang mga tao. So mobalhin bro ang mga tao bro nakasabot na. Di mo takapugsong kabulong ko di ka mudawat, no? At least ang mga tao nakasabot na. So move na lang ko sa lain nga nangasuko ng mga viewers ni Eugene, no? Inyong nabati ang tulumanon Dialogo sa Pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.